أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, papuri, papasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na ating tinatamasa. Alhamdulillah, pinagkaloob sa mga Muslim na mananampalataya. Qala subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu wa qulu ma'as sadiqin. Sinabi ni Allah, o kayo mga naniniwala, manatili kayo sa mga sadiqin. Ibig sabihin, tayo ay pinag-utusan ng Allah na manatili tayo sa mga sadiqin. Sino ba yung mga sadiqin? Ang tinutukoy ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga sadiqin, yung mga sadiq, yung mga totoong tao, yung mga mananampalataya, yung mga may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung gumagawa ng kabutihan, yung nag-uutos ng kabutihan, yung gumagawa ng pagsamba. Sila daw yung ating panatilihin. Doon daw tayo sa kanila, sabi ng Allah. So bakit na sinabi ng Allah na tayo ay manatili sa kanila? Para manatili ang paggawa natin ng pagsamba at ang paggawa natin ng kabutihan. On the other hand, ibig sabihin, yung kabaligtaran noon, yung mga hindi sadiqin, ano sila? Yung mga mahilig sa mga mundong bagay. Yung mga mahilig sa mga panandaliang kasiyahan. Yung mga ahlul dunya. Sila yun. Hindi sila sadiq. Hindi sila mananampalataya kay Allah. Mas gusto pa nila yung buhay ng dunya. Ayaw nilang sumamba. Ayaw nilang gawa ng kabutihan. Kasi nag-iinip sila. Wala silang sabar. Hindi sila pinagkalooban ng sabar. Yung mga sadiqin, yun yung mga sabar. Kaya doon tayo pinapanatili ng Allah sa kanila upang tayo ay maginabang. Katulad ng sinabi ng Rasulullah SAW, na kapag tayo ay pipili ng kaibigan, tiyakin natin na ang pipiliin natin kaibigan ay yung mu'min, yung mananampalataya. Bakit? Para tayo ay makinabang sa kanila. Kabaligtaran, kung hindi siya mananampalataya, ano siya? Ahlul dunya. Hindi siya sumasamba. Hindi siya magsasala ng 5 beses. Hindi siya mag-aayuno. Pag yun ang kinasamahan mo, ibig sabihin, hindi ka makikinabang. Baka maperwisyo ka pa. Baka kung siya ay may bisyo, halimbawa nagsusugal, nanigaryo, umiinom, baka matuto kang uminom, matuto kang mangaryo, matuto kang sumabong, kaya ng loto, kung ano bang mga bagay-bagay na masama. Kasi kabaligtaran yun ng sadik, kabaligtaran yun ng magbuting kaibigan na mananampalataya. Sabi ng Rasulullah, similar daw, kapag ang pinili mong kaibigan ay yung sadik, yung mananampalataya, yung may takot kay Allah, yung makatotohanan, yung trusted na tao, para ka daw pumasok sa pabanguhan. Doon ka pa lang sa pinto ng pabanguhan, maamoy mo na yung pabango. Paano kung pumasok ka pa doon? Kahit hindi ka bumili, yung mga sampul-sampul lang, maglabas mo, bango-bango mo na. Hindi ka naman bumili. Ibig sabihin, kinabang ka. Kabaligtaran doon sa pinili mo na hindi sadik, yung ahlul dunya, para ka daw pumasok sa panday. Yung gumagawa ng bakal, yung gumagawa ng mga welding. Doon ka pa lang sa harapan ng shop ng weldingan, maamoy mo ano, usok, baga, apoy. Paano pumasok ka doon? Matatalasikan ka ng apoy, ng baga. Paglabas mo ano nangyari sa'yo, na-perwisyo ka. Doon ang sinasabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang pipiliin natin si Allah, tayo. Kayo mga lalaki, mga binata, kung mag-asawa kayo, yung sadik, yung mananampalataya, para hindi ka na mahihirapan, yung marunong siya magsala, yung gagabayan kanya kay Allah, yung naman kanya kay Allah. Kayo mga binata, marami tayong mga dalagang mu'min dyan. Huwag na kayo makahanap ng mga
kayo sa pagtuturo. Yes, malaki ang iyong gantimpala kapag Kristiyano siya at nag-Muslim siya na pangasawa mo, malaking gantimpala yun. Kung magiging practicing Muslim siya. So, nawa ay nakapulot tayo ng mga aral, mga nasiha. Alhamdulillah, ito yung napapala ng isang mananampalataya na kapag kasama niya ang mga mu'min, matututo siyang magbasa ng Quran, gumawa ng mabuti. Kaya pinagpala tayo na nandito, kumbaga nandun tayo sa ginawang arko ni Noah. Alam niyo ba yung arko ni Noah? Gumawa siya, yung sumakay doon, maliligtas. Yung nasa labas, anong ginagawa nila? Piestahan, inuman, kantahan, sayawan. Makadun niya. Pero tayo, nandito tayo. Takbir!